Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinoy News TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Oh guys, let's go! Robin Padilla. Dapat daw ang mga Pilipino ay maghanda. Parang siya sabi nga niya ng pagkain, kung ano mang paghahanda. Dahil baka daw magkaroon ng gulo sa pagitan ng Amerika at ng China. Wow, di ko alam kung yan ba'y pananakot, ano ba ang mga malalim na kanyang pinanghuhugutan dyan. At nilabas pa nga niya doon sa kanyang social media account eh. Ayan o, kita niyo rito. Maghanda tayo, mga kababayan. Una sa lahat, food security, reserve force, emergency services. Kaawaan tayo ng Panginoon. Aba, yan na kanya sinasabi. Okay? So, anong ibig sabihin itong kanya sinasabing ito? Isang araw lang ito niya binanggit. Parang may naamoy na gera si Senador Robin mukhang naamoy niya ata. Mukhang papalag-ahat ang China mga kaibigan. Ayan o. Pakita sa inyo yung bagay. Akala nyo. Siya yung sa kanya yan o. Ayan o. Di ba? So, well, hindi ko alam kung ano pinanguhugutan nyo. Hindi ko alam kung yan ay talagang seryoso na pinaghahanda tayo. Ano ang dahilan? Yan ba'y pananakot o yan ba ay dahil talagang ayaw niya sa Amerika? Dahil nung una nga, from day one, kanya kinu-question ang pakikialam or presensya ng Amerika. So, hindi ko rin maintindihan kung ano yung mga gusto niyang palabasin dyan eh. Di ba? Kakaiba rin. Alam niyo bakit? Eto, para lang ho sa dagdag na impormasyon. Alam niyo yung sinasabing gulo sa pagitan ng China at Amerika, hindi naman ho ganun kadaling mangyari yan. At saka ho, napakalaki po ng implication yan. Unang-una, sa tingin ba niyo, ang China, kaya ba nilang gawin yan? Babagsak po ang ekonomiya nila. Kasi mas maraming kaibigan, kaalyadong bansa ang Amerika. Okay? Kaysa China. Pangalawa, napakalaki ng business ng China sa labas ng kanilang bansa. Sa kahit saang bansa sa buong mundo, merong malaking business ang China. Ay, paano pag sinangsong yan? Sanksyon. Pinigilan. Pinagkaisahan. Paano siya gagalaw? Di ba kaya yung kung yung mapapansin yung partido, yung political party or partido ng China, yung CCP, ay hindi kontento sa galaw ng kanilang kasalukuyang presidente at yung People's Liberation Army. Kasi nga, inaamin ng kanilang mga sundalo, ng mga opisyalis ng China na hindi nila kaya makipagsabayan sa Amerika. Amerika pa lang yun. E paano yung maraming kaalyado? On record naman, sa tingin ba ninyo, mayroon bang bansang nanalo sa ito lang mga panahon ito, hindi yung mga panahon na matagal na yung mga yung war World War II Ito lang yung mga galaw ng Amerika sa Europe. Lalo na ho diyan sa Middle East. Lahat bang bansa na pinasok ng Amerika dahil minakita silang something o kakaiba kung ano man ang ginawa? Iraq, di ba? Syria, Libya, at kung ano pa, tulad ng Iran na kaaway ng Israel, na kaalyado ng Amerika. Sa Middle East yan, di ba? Lahat, halos bumagsak ang ekonomiya at talaga nahirapan ng mga bansang yan. Hanggang ngayon, hirap ang Libya, hirap ang Iraq. Dito sa Europe, yan hong parte ng Russia at saka ng Ukraine. Ang kakampi ng Amerika at ng mga malaking mga bansa sa mundo ang Ukraine, not Russia. O ano bang nangyayari? Napakaliit ng Ukraine, hindi makuha ng Russia dahil nandiyan ang Amerika at yung Allied Forces.
Alam ng China yon. Kaya hindi po ganong kadali na maglunsad ng gulo ang China na ang magiging epekto, ang maapektuhan ay kaalyadong bansa ng Amerika. Like Taiwan o ang Pilipinas, malabo naman tayo dahil ang Pilipinas hindi naman nakikipag-away. Kaya ngayon sinabi ni Mr. Padilla na maghanda tayo lalo doon tungkol sa food security or food pangapagkain. Baka magpanik pa kayo, huwag kayong magpapanik. Baka mamaya maniwala kayo doon, bigla kayong magpanik. Mag-ipon ng pagkain dahil sinabi ni Mr. Padilla na maganda tayo. Wag. Ang pwede lang kung gumawa niyan ay gobyerno. Ang estado lang ang pwede mag-declare niyan base sa kanilang assessment, base sa kanilang monitoring. Ang gobyerno ang merong responsibilidad na magsabi ng ganyan. Si Mr. Padilla, parte lang ng gobyerno kasi senador yan. Pero hindi yan ang kasalukuyang policy ng administrasyon na pinaghahanda ng pagkain ng mga Pilipino dahil baka magkagulo. Walang ganun. Delikado yan. Dahil ang iniingatan ng gobyerno kaya hindi magdideclare ng ganyan ay yung pagpapanik. Pag nagpanik ang tao, yun lang may pambili ang magpapanik. O yung wala ay puro panik, walang pambili. O yun ang magulo, yun ang problema. Kaya hindi yan dapat sinasabi. Pasintabi na Mr. Padilla, Robin Padilla, hindi dapat sinasabi yung maghanda tayo ng pagkain dahil baka magkagulo. Kung ano mang mangyari, hindi ganon. Hayaan natin ang estado ang mag-aral at sila ang magdeklara kung kinakailangan hanggat maaari. Hindi yan idideklara ng pamahalaan. Hanggat maaari gagawaan nila ng paraan na may pagkain ng Pilipino at makontrol ang sitwasyon. Kasi pag nagdeklara kang maghanda na tayo ng pagkain dahil magkakaroon ng problema, abay panik yan. Masama ang idudulot niyan. Kaya yung sinasabi ni Senador Padilla, sa kanya lang yun. Pero para sa akin, bilang isang mamamahayag at bilang isang Pilipino, hindi pa napapanahon, hindi kailangan pa yung ganyang statement. Uulitin ko, ang Estado ang naggagawa ng ganyan after ng kanilang monitoring at saka pag-aaral kung kinakailangan. Wala naman eh. Yung bang issue ng West Philippine Sea tungkol sa laban ng Pilipinas, karapatan natin yun. Pero hindi pa naman naaabot doon. Hindi gagawin ng China tayo, pasukin dito ng ganun-ganun na lang ng armadong pakikibaka dahil alam nila maraming bansa sa mundo ang makakalaban nila at mahihirapan ang kailang seguridad at ekonomiya. Paano papakainin ng China ang 1.2 billion na kailang mamamayan? Aber, saan sila kukuha ng pagkain ng ganong karami nilang mamamayan kapag sila ay sinanksyon ng buong mundo dahil sa kailang gagawin? Kaya malabong mangyari yun. Don't panic. Kailangan natin pong aralin nating lahat, libre ang pagsusuri, libre ang pag-aaral, hindi man ako nagmamagaling, pero ang akin lang dito, ang lahat ng sinasabi ng kinaukulan, lalo na nasa gobyerno, kahit yan ay personal o kahit yan ay opisyal, dapat mayroong basihan. Senador yan nagsasalita. Kung maniwala nyo ang kanyang mga followers, magpanik dahil sabi niya gano'n, maghanda na. Hindi naman ho kailangan. Hindi. Talagang may talaga si Mike Abe, mga kaibigan, kay Robin Padilla. Or talagang hindi niya lang talaga gusto, no? Basta ako, mga kaibigan, hanggat maaari, gitna lang tayo, mga kaibigan. Di pa kinakailangan at hindi tayo aabot doon. Wow! Dapat ho kasi talaga inaaral eh. Tayo pa ngayon ang sinisisi ng China. Samantalang yung pong Baho di Masinloc, napakalayo niyan sa China. Nandyan lang ho yan sa Central Luzon, Zambales. Di ba Zambales, Subic lang? Tabi lang ng Subic. Diyan sa karagatan yan. Ngayon, kanila daw yun. Kaya pala sila naglagay ng floating barrier. Tapos ngayon, yan ang sasabihin, trespassing what? Paano naging trespassing ang ating barko sa karagatang nasa loob ng exclusive economic zone? So again, yung mga pro-China, halatang-halata na kayo ngayon. Lutang na kayo ngayon. Yung mga pro-Chinang kung sino man dyan, wala kayong sinasabi against China. Nagwa-warning na sila. Trespassing na raw tayo, baliktad na ang sitwasyon. O tahimik pa rin kayo, pinagtatanggol pa rin. So, mga taksil talaga kayo. Sabi nga ng Coast Guard, traitor ang dating ng mga ganon. Meron pong bagong... At yun nga pong mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.